maagang-maaga habang hindi pa po na ibibigay ang mga sahod at benepisyo ng mga empleyado at kawani ng gobyerno, including ang mga sundalo at pulis, pinilit na at pinayagan naman ni Marcos ang gimmick ni Martin Romualdez na lutuin ng chapsoy at pansit kanto na tipo ang pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Ito yun, nag-backlash. Kaya walang mga senador na taker, pati si Chis Kilay Escudero, nag-aalangan. No? Nag-aalangan sapagkat alam niya ang political setback nito. Kaya ang ginawa ni Marcos, nagda-damage control. Nag-arrange ng scripted, rehearsed, staged, managed. Yan po ay gimmick with Anthony Taberna. At Naku po, Reaction TV Page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga kareaksyon ha. Mantakin po ninyo mga kareaksyon. Damage control na po itong si Bangag. Damage control na po ang ginagawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Kaya mga kareaksyon, sabi nga, alatado na po na ang taong bayan ay wala na po dito sa panig ni Bongbong Marcos. Na pag isip-isip na po nila na talagang lahat po ng mga senador, lahat ng senador na itinuturing na kaalyado ni Bongbong Marcos ay nag-aalangan na nga dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. At parang pating itong si Erwin Inayupak Tulfo, mga kareaksyon, papalabas ko po maya-maya kung meron pa tayong time, na si Erwin Tulfo ay parang tunog, bumabaligtad na po. At nagkaroon po ng tinatawag nating na umingi po ng mass courtesy resignation itong si Bongbong Marcos para lamang maipakita niya, yun nga yung sinasabi nila na interview na ginawa po ni Catuñeta para lamang maipakita at magbabait-baitan na naman. Katulad po ng sinabi ng ating idolo na si Ka Eric na nagbabait-baitan na naman po itong si Bongbong Marcos dahil mga ka-reaction, damage control na po ang ginagawa nila. Kasi alam na po natin at nararamdaman na ng taong bayan na padaus-dus na po ang pagbagsak ng trust rating ni Bongbong Marcos. At ngayon parang pinapakita nila dito sa administrasyong ito na parang may kamay na bakal si Bongbong Marcos dahil pinapamas resignation niya ang kanyang mga gabinete. Bagkus mga kareaksyon, nakikita po natin na hindi po yan ang tugtugin o hindi po yan ang sitwasyon sa opinyon ng taong bayan, ay wala na po. Mahihirapan na pong bumawi sa natitirang 3 taon itong si Bongbong Marcos dahil kontrolado na po siya na kung sino-sinong nakapaligid sa kanya dahil nga po ay weak leader. Pakinggan po natin si Ka Eric Celis kung ano po ang kanyang opinion at tayo po ay sabay-sabay mag-react. Kayo po ay dyan sa comment section, ako naman dito sa aking munting channel. Mga ka-reaction, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, bago po natin ituloy ang napakaganda nating reaction video, ay 500,000 strong subscribers na po tayo. Kalahating milyon na po tayo. Maniwala po kayo sa hindi. 8 months pa lang po tayong nagbablog dito sa ating political opinion and reaction video, ay kalahating milyon na po tayo. Mantakin po ninyo mga ka-reaction. Kaya wag na po kayo magatubili. Samahan nyo na po ang Reaction TV para lalo pong lumaki ang ating boses at ang ating channel sa YouTube. Ito na po, ituloy po natin ang komentaryo ni Ka Eric Celis. nagpabait-baita na naman, nagkukunwaring siya ay nag-extend ng hand of reconciliation sa mga Duterte. Excuse me ang pagtampalas ni Marcos, ang paglapastangan niya sa poder at kapangyarihan at ang pangungonsinti niya sa abuso sa poder at lapastangan at paglulustay sa pundo ng kanyang pinsan, ang paglaganap ng korupsyon, panunumbalik ng mga kabulukan sa gobyerno at ang paglaganap ng krimen laban sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, ang pagkalugmok ng ekonomiya, ang maruming laro sa politika, lahat ng ito po ay hindi dahil walang reconciliation, kundi masama ang uri ng panggobyerno ni Marcos. At yan ay atraso niya, hindi lang sa mga Duterte, kundi atraso niya yan sa taong bayan. So what reconciliation are you talking about, Mr. Marcos? What reconciliation are you talking about, Mr. Anthony Taberna? Bago mangyari ang reconciliation na yan, which is a political propaganda and PR gimmick na ikaw ang ginamit Ginoong Anthony Taberna, aba,
kilalanin mo na ni Marcos ang kanyang pananagutan sa taong bayan. Sapagkat ang inagrabyado niya, ang inapi niya, ang inabuso niya, ay hindi lamang ang mga Duterte, kundi pati ang ordinaryo, lalo na ang ordinaryong mamamayang Pilipino na pinalugmok niya ang kabuhayan at ekonomiya at ngayon ay nakasadlak ang mahigit 52% ng ating mga kababayan ang nagugutom at naghihirap ang kalagayan sa buhay. Totoo po yan mga ka-reaction ha. Magkano na po ang kilo ng baboy ngayon magit 400? Magkano na po ang kilo ng baka ngayon? Napakamahal po. Tapos ang daily wage po ay 550 pesos. Saan po kukuha ng pagkain ng mga tao nung kakainin nila? Puro instant noodles, puro instant sardinas, puro dilata. Ang dilata ngayon napakamamahal na rin po mga kareaksyon. Kaya hindi po nakakapagtaka kung ang ratings po ni Bongbong Marcos ay napakababa mga kareaksyon. Bagsak, sadsad. Kaya mga kareaksyon, kung tatanungin niyo ang mga tao sa kalsada ngayon, ready na silang palitan si Bongbong Marcos? Hindi po sila mag-aatubiling sabihin, oo, ready na naming palitan at ang gusto namin ay si Sara Duterte. Subukan po ninyo lumabas sa kalsada at tanungin ng mga taong bayan. Ganyan po ang isasagot nila mga kareaksyon. Miserable dahil sa kainutilan at kabulukan ng gobyernong Marcos Romualdez. Kilalanin niya muna ang atrasong ginawa niya sa pagpapalusob sa cathedral compound ng isang religious organization, ng isang church compound. Ang mga church workers sinaktan, may mga namatay, hinaras at ginamitan ng state terrorism, and I'm talking about the 16-day siege of the kingdom of Jesus Christ, never seen before, that even the time of World War II, not even the Nazi Germany of Hitler attacked the seat of the papal throne or the authority of the Pope in Rome. Hindi po yan sinalakay ng Nazi Germany o ng mga fascist army ni Benito Mussolini sa Italy. They spared the seat of power of the Pope and the Roman Catholic Church out of respect for religion. Mga kababayan, hindi rin ginawa yan ni Marcos Sr. ng tatay niya na lusubin ng mga compound ng mga seminaryo at ng mga sanktuaryo ng relihiyon kung saan po marami sa mga simbahan Katoliko pinagtataguan at nagtatago ang mga New People's Army. Kaming mga kadre, ang aming mga leader, ang mga commander, ang mga sugatan, diyan kinakanlong sa maraming area noon ng simbahan ng Romano Katoliko sa Pilipinas. Hindi yan ginawa ni Marcos na mag-raid ng mga simbahan, mga kababayan. Subalit itong Marcos Jr. na itong kulukoy na ito, sa sobrang pagka-gimmick sa bait-baitan, gusto niyang maniwala tayo na kalimutan na natin ang ginawa niyang pagpapalusob. Kagaya po ng paglusob na ginawa nila Marbil at nila Torre at kinonsinti ni Abalos, mabutit hindi ito nanalo itong kulukoy na si Abalos din sa pag-abuso nila sa poder at kapangyarihan sa utos ni Ginoong Marcos at sa pangungonsinti niya rin sa solsol nila Romualdez at ng mga advisor niya, sinaktan nila, winasak nila at sinira nila ang religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Anong ibig mong sabihin, Mr. Marcos? Kalimutan namin yon? Dahil nag-extend ka ng bait-baitan gimmick mo ng reconciliation? Hindi pwede yan, hindi namin yan panalagpasin. Hindi yan panalagpasin ng taong bayan. Ito pa, kakalimutan namin na ikaw ang nagpadukot, ikaw ang illegal na nagpatapon at patuloy na nagpapadetining illegal kay former President Rodrigo Duterte dyan sa may Hague, Netherlands. At wala kang kasong may produce, pati ang iyong ginamit na mga komunistang operatiba kagaya ni Atty. Cristina Conte ng CPP, NPA, NDF connected na National Union of Patakas Lawyers. Mga kababayan, nag-extend sila ng additional 57 days on top of the 53 days na extension nila. So mantakin mo mahigit 3 buwan o halos 4 na buwan mabibinbin po ang kanilang responsibilidad na i-produce ng mga witnesses nila. Ano ang kanilang ebidensya na gagamitin as required by the court sa tribunal, sa chamber ng ICC. Oh, diba nag-backfire ngayon, Marcos? Nag-backfire. At hindi mo kinikilala ang mga kasalanan ito at sabi nga ni Vice President Sara Duterte, ang mga pagsusori, magandang pakinggan yan kung sincero ka at ang iyong pagkakamali ay hindi mo sinasadya. Subalit kung nagkamali ka at hindi mo pa kinikilala,
and then mag-gimmick ka ng sorry, pwede bang magkabati na tayo, friends na tayo ulit, at hindi mo kinikilala ang pagkakamali at lapastangan at abuso na ginawa mo, and then, thank you, Jessemeta, nagbalik daw sila. Attorney Conti, manipulative liar, agree. No? Lahat po ng gimmick ng CPP, NPA, NDF nakabatay sa manipulasyon, pagsisinungaling, at mga panluloko. Manipulation, deception, and lies. Ganyan po sila nabubuhay. No? Kaya mga kababayan, dapat ang agrabyo ng taong bayan ang sagutin ni Marcos. Hindi po yung agrabyo niya lang or agrabyo o political conflict niya sa pagitan ng mga Duterte. Ano man po ang pinapanindigan at mga sinisiwalat at mga ipinapahayag ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga political opposition group sa Pilipinas, yan po ay sentimiento at hinanaing ng taong bayan. So therefore, ang reconciliation should be towards the people, not just limited to your personal relationship to the Duterte political group. Malinaw tayo dyan, ha? Pangalawa, kung ikaw ay sincero at hindi tagos sa ilong itong gesture of reconciliation na sinasabi mo, dapat magkaroon ka ng totoong komunikasyon at sabihan mo ang ICC at pati na ang DOJ at ang Department of Foreign Affairs na ipalo up na maparelease si Pangulong Duterte and then dalhin sa Pilipinas balik, at kung may mga kaso itong grupo ng CPP, NPA, NDF at na mga grupong kinakanlong at kinakandili ng iyong pinsan, pinupunduhan at pinoprotektahan sila itong CPP, NPA, NDF, then they file the cases in the Philippine court authorities. Hindi doon sa ICC. Sige, gawin mo yan. At pwede kaming maniwala, oops, mukhang totoo to. Mayroon talaga sigurong nangyaring realization sa bahagi ni Ginoong Marcos. Pero pag wala po yan, anong sabi ni Vice President Sara Duterte? There can be no sorry to be accepted when you do not recognize yung impact ng ginawa mong kasalanan. If you do not recognize the cause of the problem, you cannot correct, you cannot rectify, hindi mo maitutuwid, hindi mo po mabibigyan ng malinaw na pagbabago upang maituwid ng tama ang mga pagkakamaling ibinunga ng iyong kapalaluan, kahambugan at aroganteng pamumuno na hindi nakikinig sa sentimiento ng taong bayan. Then, with reckoning and accountability, sincerity, reconciliation can proceed. But it should not be limited between you and the Duterte. It should be towards the people, sapagkat ang problemang kinakaharap ng taong bayan ay hindi dahil wala kang reconciliation sa mga Duterte. No! The problem is good governance. You do not have that. Mr. Marcos does not know how to govern. Public trust is a must. Dapat yan. Dahil wala na yan kay Marcos, sabi ni Agnes Bombita, hinayupak siya. Galit na si Agnes Bombita. At si Anicia Fontilla, PBM wants reconciliation, we want resignation. Agree. I agree to that. For you to reconcile with the people is for you to leave office, because sa loob ng halos 3 taon na ikaw ay inihalal bilang Pangulo ng mamamayan, you did not lead the country, but you lead the country towards perdition and towards miserable and crisis after crisis situation. Yan pong nangyari Nako po. under you. No, Rosana Pai Puentes, si Wawi Joe. So ito naman po mga kareaksyon ng pakinggan natin na ito naman. At bago po Teka lang, ito muna. Ivan, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinete ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation? Yes, agad buo ang suporta ng mga cabinet secretaries sa utos na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation para sa mga ito. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay nasa higit 20 mga cabinet secretaries na ang nagpahayag na handa silang magbitiw sa pwesto.
Kabilang sa mga nagsubmit na ng kanilang courtesy resignation si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ipapaubaya na anya sa Pangulo ang desisyon kung tatanggalin siya sa pwesto o magpapatuloy bilang kalihim. Nagpasa na rin pati sina Finance Secretary Ralph Recto at Transportation Secretary Vince Dizon. Kasama sa mga ito si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing sisimula na ang proseso ng kanyang turnover. Nagpahayag na rin ang kahandaang magbitiw sa kanyang pwesto ang ibang mga kalihim. Sa social media update ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabing magsusumite siya ng courtesy resignation ngayong umaga. Magsusumite rin ng courtesy resignation sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Suportado rin ni na Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang hakbang ng Pangulo. Aga sa ngayon, patuloy nating aabangan kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin ng Pangulo at sino naman sa mga miyembro ng gabinete ang hindi niya tatanggapin ng courtesy resignation at magpapatuloy sa kanilang trabaho. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Naku, ang parang kalalabasan po niyan mga kareaksyon, alam po ba ninyo kung paano? Ang kalalabasan po niyan mga kareaksyon, pinapakita nga po ni Bongbong Marcos dito na meron siyang kamay na bakal at magkakaroon po ng balasa sa kanyang gabinete para kung sino-sino po ang hindi pumasa sa kanyang pamantasan o kanyang standard ay mapapatalsik po. Baka naman may gusto siyang mga patalsikin na hindi lang niya kayang patalsikin ng ganun-ganun lang para hindi sila masaktan. So ang gagawin po niya mga kareaksyon, gumawa po sila ng stage na peking interview ni Katunyeta na sinabi niya, ay baka may mapapatalsik. Baka ganun na nga ang mangyayari. Di ba sabi po niya, at parang tinatawag niya nga background check, iba-background check niya lahat kung sila ay nakapasa sa pamantasan, mayroon pang alam na standard itong si Bongbong Marcos mga kareaksyon. Pero dito makikita po natin dito mga kareaksyon, lahat po yan ay parang muro-muro lang mga kareaksyon. Ito pakinggan po natin si Ginang Vlogger Clear. At bago po ang ating question and answer, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pakinggan po natin si Vlogger Clear. Medyo English po ito mga kareaksyon, pero pipilitin po natin tatagalugin ito mga kareaksyon Pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. Sinabi po niyang performance and alignment. Alam po ba ninyo kung sinong tatamaan dyan sa performance and alignment? Ang performance and alignment na tatamaan dyan ay si Menardo Guevara. Yan po ay isang palabas na pinangungunahan po ni Lucas Bersamin, ni Remula, tsaka ni Remula, at hindi pa po natin alam kung sino mga nasa likod ng palabas na ito, na talagang gusto nila pong wakwakin si Menardo Guevara sa tinatawag nating Solicitor General na hindi po pumayag na i-depensa ng gobyerno doon po sa pagpapadala sa dahig ng Pangulong Duterte dahil po ang tinatayuan po ng
tinatawag nating Solicitor General ay yung pong wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pangulong Duterte. Kaya naman po nagpahayag po si Bongbong Marcos ng tinatawag niyang yung grado o performance ng mga gabinete niya na kung saan mga ka-reaction, tatamaan po dyan mga ka-reaction, yung mga tinatawag nating merong Duterte leaning. O sinimulan na po doon kay yung sa OFW secretary ba yun? O di ba yung medyo binabahe? Nakalimutan ko po ang pangalan nun eh. Di ba? Ano na yun, nasibak na yun. O di ba? Ngayon mga ka-reaction, nakikita po natin dito, ang ginagawa po nilang pagbalasa o lahat ng mga sekretary ay pinaresign po mga ka-reaction. Lahat ng mga sekretary ay pinaresign. Lahat ng gabinete ay pinaresign. Babalasahin daw at papalitan. Ano lang po yan, yung tinatawag nating palabas. Para lamang siguro gusto nilang masibak lahat ng ayaw nila at hindi po nila kayang gawin yun dun sa tinatawag nating selective firing o pagsibak. Ang ginawa po nila ay file ng courtesy resignation. Alam naman po natin na marami po dyan na hindi naman matatanggal. Di ba? Pero 100% po, kung hindi ako magkakamali, magkikipagpustahan ako dyan. Si Miner de Guevara, sibak na po yan. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po? Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Yan po ang sinasabi nating sarswela ng gobyerno. Mantakin mo yan, lahat ng gabinete, magpapail sila ng courtesy resignation. Dapat, pag itinutok mo yung baril, ipuputok mo. Hindi yung sasabihin mo, magpile kayo ng courtesy resignation at pipiliin ko lang sa inyo kung sino ang tatanggapin ko. Huwag mo nang pagpailan ng courtesy resignation lahat. Tirain mo na lahat ng ayaw mo para hindi na ka na magmukhang tanga sa mata ng taong bayan. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Wala daw pong puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero merong puwang ang mga drug addict ganun. Tanong lang, ba't ayaw magpa-political test ni Bongbong Marcos? At saka sinabi niya na wala daw mga baril ang lumusob doon sa KOJC compound, meron namang mga baril at full battle gear pa nga.
Di ba? Dito mga kareaksyon, nakikita po natin, nililigaw po ng gobyernong ito ang tunay na issue doon sa GAA, doon sa Maharlika Fund, at doon sa marami pang issue ng gobyerno na nawala po ang pera ng gobyerno natin. At dito pa po mga kareaksyon, ang pinakamalaking usap-usapan dito na itong gobyernong Bongbong Marcos ay wala daw na administrasyong Marcos, administrasyong Romualdez at Araneta. Para pong pinapakita po dito ni Bongbong Marcos, huway, merong administrasyong Marcos. Pero sinabi po mismo ng kanyang kapatid na wala pong administrasyong Marcos. Ang nangyayari po dito mga kareaksyon, isang sarswela na gustong papaniwalaan ng administrasyong Marcos ang taong bayan na kung saan mga kareaksyon ay meron pong utak itong si Marcos Jr. Meron nga ba o wala? Paki-comment nga po sa comment section. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. So nagpanik na. Nagpanik na dahil ang impeachment ni VP Sara ay wala nang pupuntahan. So nagpanik dahil bakit? Narinig po nila yung salitang bloodbath. Pero yung salitang bloodbath ngayon, niliteral po. Niliteral po, katulad po ni Defensor, yung kongresista, at saka itong si Vlogger Claire. Bloodbath daw, niliteral, na naging violente daw ang ni VP Sara Duterte. Yung pong comprehension ng mga utak na nakapalibot po sa administrasyong Bongbong Marcos ay talagang napakakikitid po ng comprehension nila. Nililiteral po lahat ng sinasabi ni VP Sara at pinagtatawanan po sila ng taong bayan mga kareaksyon. Kaya naman dito mga kareaksyon, nakikita po natin nagpapanik na po. Nagpapanik na po itong si Bongbong Marcos. At pinapakita po niya na meron siyang kamay na bakal na mananawagan siya sa lahat ng kanyang mga gabinete na magkaroon ng mass courtesy resignation na kung saan mga kareaksyon, sisibakin lang niya dyan yung mga alam niya na hindi po align sa kanyang administrasyon katulad po ni Menardo Guevara na hindi po pumayag si Menardo Guevara na maging abogado po ng gobyerno doon po sa pagpapadala sa dahig ng Pangulong Duterte. Kapag po hindi nasibak si Menardo Guevara, ibig sabihin, parang medyo nasa katinuan pa itong si Bongbong Marcos. Pero pag nasibak po si Menardo Guevara, ay magtanong na po tayo kay Bongbong Marcos. Ano na? What's up? Anong nangyayari, Bongbong Marcos? Tuloy po natin. Kahit ano pa man yan, kung ano man maging resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, target. Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang Hindi niya alam. Mas maganda kung 11-0 kasi hindi niya, wala na eh. Sige, mas maganda na lang. 12-0 ang sinabi po nung reporter. Mas maganda kung 11. Babanatan pa niya si Aimee Marcos no? Kaya lang, napaisip siya, mas maganda, 11. Hindi nga 11 10 na nga lang eh. kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang.
doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to, kahit mayroon na, please enlighten us, kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Oh, di ba? Narinig po ba ninyo yun? Ano yan stage yan. Ibig sabihin, planado na yung interview na to. Pero lang kay, kay Edan Santos kaya dito mga ka-reaction, talaga pong sininggle out po nila yung Solicitor General. Yun na po sinasabi ko kanina. Kasi yung Solicitor General, hindi po siya pumayag na maging abogado ng gobyerno na si Menardo Guevara dahil ang standing po ni Menardo Guevara ay wala pong jurisdiction ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Wala pong jurisdiction. Kaya lang, nag-aalangan pong itong si Bongbong Marcos, napapalitan itong si Menardo Guevara, yung Solicitor General, ng basta-basta na lang. Kasi mapag-ahalata po siya. Mahahalata siya na sinibak niya yung Solicitor General sapagkat subalit datapwat na hindi po siya pumayag na maging abogado ng gobyerno. Kaya naman dito, talagang binanggit po at itinanong ng mainstream media na to, na reporter, na kailangan banggitin natin si Menardo Guevara kasi hindi pa siya nagpapile ng courtesy resignation. Pero sa pagkakaalam ko po, ay naipile na po sa oras na ito ang courtesy resignation ni Menardo Guevara. Alam po ba ninyo na si Menardo Guevara ay talagang sabik na rin na kumalas dyan kay Bongbong Marcos? At maraming sabik na kumalas kay Bongbong Marcos dahil paparating na po ang 2028 na nalalaman naman natin na lahat po at komportable si VP Sara Duterte na marami nang babaligtad at kakalas kay Bongbong Marcos. Kunyari lang sila na under control nila ang gobyerno pero wala po mga kareaksyon. Halatang halata po na wala pong ma-accomplish na talagang substantial na pag-angat ng ating bansa sa pamumuno po ng Araneta Romualdez, ng pamumuno po ni Bongbong Marcos. Tuloy pa, Vlogger Claire, tuloy lang. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Di po ba nalata po ninyo, pagkabanggit po kay Menardo Guevara, yung Solicitor General, na naimik na po yung wala nang follow-up question, yung reporter, at wala na rin follow-up answer, itong si Vlogger Claire. Alatang-alata po na talagang ang punteriya po nilang sibakin dito, yung mass courtesy resignation na ito, ay pinangungunahan po ni Menardo Guevara. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Meron, si Menardo Guevara, ano ba naman? Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, Kaya ni Bongbong Marcos maging bastonero. Sinabi nga ni Ping Lacson kailangan niya magkaroon ng isang bastonero katulad ni Ping Lacson. Hindi lang madiretso yun ni Ping Lacson. Kasi hindi kaya ni Bongbong Marcos na katakot. Naku naman. Di ba mga kareaksyon? Weak leader nga sabi ng Pangulong Duterte. Sinong paniniwalaan mo, Pangulong Duterte o si Katunying? Sinong paniniwalaan mo, si Ping Lacson o si Bongbong Marcos? O itong si Vlogger Claire? Weak leader nga, ang kulit nyo
Hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon. Mapapakita po yan ng Pangulo. Oy, Vlogger Claire, nakalipas na ang 3 taon na nung nakita namin. Tapos, ngayong natitirang mahigit 2 taon, anong ipapakita pa niya? Wala na, Vlogger Claire. Wala na, ubus na. Po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siya na mismo ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko, wala pa pong update, pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo. Makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So, hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So, siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilisang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation, and how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, ang recent, medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. At hindi naman po kasi maganda. Saan kayang ratings ang nakita niyo medyo mataas naman? Saan kayang ratings ang nakita niyo medyo mataas naman? Ratings mataas? Mataas ba yun? 14% mataas para sa'yo? Ayos ka, Vlogger Claire. Baka 5% mataas pa rin para sa'yo. rin sa parte ng Pangulo na isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga nila magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry, ma'am. Is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Thank you. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layon na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Yan ang idol natin, si Eden Santos. O di ba? Tama naman na sinabi niya. Lahat ng mga gabinete niya ay alter ego niya. Kung ano ang ginagawa nila, iyon ang refleksyon ng presidente. At ngayon, dahil po mga kareaksyon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay sablay, parang sisisi niya ngayon dyan sa mga gabinete niya ang mga kapalpakan ng kanyang administrasyon at papalitan niya ang mga gabinete na kung saan lahat naman ng gagawin ng gabinete ay for the pleasure of the president. Wala pong gagawin ng gabinete na hindi magre-reflect sa kagustuhan ng presidente. Ngayon, ang sisisihin niya ngayon, ang kapalpakan ng kanyang mga gabinete. Pakatandaan mo, Bongbong Marcos, ang kapalpakan ng iyong mga gabinete ay kapalpakan mo dahil nga ikaw ay alter ego ng kanilang mga departamento. Naintindihan mo yun,
Oy, Vlogger Claire, sagutin mo yan. Ano ba sagot mo? Kaya nga po tatanggalin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Follow-up question, Joel. Bawal na po ang follow-up question. Good morning po, Yusek. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na talaga ng mga cabinet members na walang political ambitions at hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Naku, nagsalita pa po itong isang talunan. Nagsalita pa itong isang talunan sa Kongreso na naging senador lamang siya dahil sa Pangulong Duterte. Nanalo lamang siya senador sa Pangulong Duterte. Itong si Coco Loco na kung saan mga kareaksyon, ilang beses po siyang tumakbo doon sa kanyang probinsya. Hindi po siya manalo-nalo doon. Doon sa probinsya niya. Sa Visayas ba yun? Tapos, ngayon, tumakbo siyang kongresista sa Marikina. Talo, tambak, landslide. Kaya lang nanalo itong si Pimentel ng 2 beses sa pagkasenador ay kasakadahilanan po na ang Pangulong Duterte ay napakabangon niya. Ngayon, kumalas siya sa Pangulong Duterte, akala po niya ay mananalo, akala niya sikat na. Itong si Coco Loco, ay naku, Coco Loco, kung ako sa'yo, manahimik ka na lang, huwag ka nang magpasipsip. Total, ang asawa mo ay na-appoint na ni Bongbong Marcos, di ba? Okay na yun, masaya ka na doon. Dahil kahit kailan hindi ka na mananalo, kahit anong takbuhin mo, takbo ka na lang. Anong reaksyon ng palasyo dito? Maganda pong suhestyon yan. Dapat po kasi nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Ba't ganyan magsalita si Vlogger Claire? Vlogger Claire, may diferensya ka ba sa pag-iisip? Tanong lang. Ako'y nagtatanong lang ha. Pero sa tingin ko wala naman. Pero sa tingin ng mga komentarista at mga nagko-comment sa comment section, magtatanong din sila kung may diferensya sa pag-iisip. Kung meron, magpatingin ka. Kung wala, di mas mabuti. Ikatutuwa ko kung wala. Magandang suhestyon po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet secretaries. Thank you po. Follow-up question, Ira Pakaniban, DCRJ. Oo nga. I can hear you. No, I was just going to ask Yusek, no. Sabi sweeping, pero there are some cabinet ranked secretaries who have expressed na wala silang balak mag-submit ng courtesy resignation. I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, Office of the President ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? Ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po, kung sino man po yung binabanggit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan, pero wag niya pong, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, will it be deemed na courtesy resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ninyo. Sabihin ko na si Secretary Gadon, dun sa chat group, sinabi niya hindi siya kasali. Sa aking pagkakaalam, presidential advisor siya. At ang tawag sa kanya secretary. At sa aking pagkakaalam, personally po, ay kasama po. Sa akin lamang po yan. Gadon, bobo ka ba? Hoy, pambasang bobo, kasali ka. Ayaw mo magbigay ng courtesy resignation? Di ba? Alam mo naman na napakagaling mo, di ba? Hindi ka naman matatanggal. O magpasa ka ng courtesy resignation. O, di ba? Sa bagay, kung hindi ka magpapasa ng courtesy resignation, walang problema, naiintindihan ka namin. Ano pa yung pagkapambasang bobo mo, di ba? Bobo, Gadon, bobo ka. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. Paano po natin parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mamamayan, paano po ito dapat na tanggapin or intindihin po nila yung pag-submit nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga
cabinet, baka lang po kasi may impression na unstable tayo, unstable po ang government po natin. Dapat mas matuwa po ang taumbayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taumbayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taumbayan. Follow-up question, Ivan Maydina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Can you tell us, ano ho kaya maaasahan ng mga tao that will come out of this call for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uunahin yan. Marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na masaayos ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Follow-up question, Sam Medinilla. This is Surya. Mabagsik? Mabagsik? Si Bongbong mabagsik. Mabagsik lamang siya kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Pero mabagsik? Mrs. Spear. Good morning, ma'am. Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past 3 years na performance yung administration na hindi satisfied si Pangulo. Ano po kayang aspect nun na yung hindi satisfied si President? Is it security, economy, social welfare? Okay, sa ngayon po at wala po tayong pinakadetalye patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag-i-evaluate. Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Tapos ma'am, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. May plans po ba siya na mag-take over sa some cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho during this transition at hintayin na lamang po nila kung sila po ay matatanggal o hindi. Tapos last na lang for my part, ma'am. Na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation magko-continue pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang Pangulo na kung gusto niyang tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun, regardless kung may sinabmit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat. Ma-realize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Ang bangis po ni Vlogger Clear. Lahat. Kung sino man ay nagkulang o hindi. Lahat. May mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin. Napaganda reaction video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. 500,000 strong subscribers na po tayo. Huwag po ninyong kalimutan mag-comment sa comment section. Ang inyong reaction ay napaka-importante. At binabasa po natin lahat ng inyong mga suggestion at ang inyong mga komentaryo, mga ka-reaction. Muli, Reaction TVPH, syukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!